So, Ara, Sorry. anong pasabog mo sa concert mo? Pasabog? Wala namang bomba. Hindi. Basta lang, it's about my journey. And siguro, they will see ano na ngayon si Ara. Kumbaga, makikita nila yung journey ko sa 30 years. 30 years. And makita nila na how passionate I am sa pagkanta. Because binabalikan ko ngayon yung first love ko, yung singing. No, oo. Diba? Ano yung highlights nung 30 years mo na maipapakita dun sa concert? Maraming highlights na ipapakita sa dun sa concert. Siyempre, marami tayong ginawang pelikula, so pipili lang ng ilan. Marami tayong teleserye na ginawa, pipili ng ilan. Tapos may mga ginawa kong album, kakantahin ko rin yung mga kanta na kinanta ko sa album. Guest din si Martin and Ogie, magkakaroon ako ng duet with them. And guest din si Christine, my sister. So I have a number also with my sister. May tropa ka ng childhood? Hindi naman sobrang true. Kasi ang sad to say lang kasi naundoy yung mga baby pictures ko eh. So, kumbaga magsa-start na tayo sa sa 14 years old ko. Oo, yung hindi talaga baby picture. Oo, kasi 14 years old ako nagsimula ako. So, ang guest mo, Ogie and Martin. Ogie, Martin, Christine, Brad Pitt. And yung iba, kasi di ba parang idol mo siya? Oo. Hindi ko na po siya nakuhang guest that time kasi nung May 7 hindi siya pwede. So naayos po yung line-up and then nung minove namin, meron din siyang mga gagawing show. May show po siya sa Pampanga. And then mag-a-America din po siya. So, but pag naman, in the near future, baka magkasama din po kami sa ibang show. Sabi mo nga first love ng singing. Yeah. So, ano naging reason na isang tabi mo siya ng Kasi mas nabigyan tayo ng focus na yung offer sa akin sa movies at saka teleserye. Parang doon bumuhos yung projects. Kaya parang actually hindi naman sobrang na isang tabi yung singing. Na isang tabi lang yung paggawa ng album. Pero nag-out of the country, out of town shows ako with hitmakers, with Apo Hiking, with Martin, with Ogie. Nagtutour ako abroad. So yun. Anong feeling na yung signature song mo hanggang ngayon kilala pa lang? Nakakatuwa kasi everywhere I go, yung pa rin ang nire-request. And I'm happy dahil I signed again sa Star Music. So nire-mastered yung mga songs ko from my second and first album. And may remix ng Ay, Pag-ibig, at saka Oops, Teka Lang. So nasa Spotify na po yan, tsaka YouTube and all ABS-CBN music platforms. Ara, kung may gusto mag-revive ng kanta mo ngayon, sino yung gusto mo? Oh, good question. Tingnan natin kung sinong maganda mag-revive. Wala pa akong maisip ngayon, pero try natin kaya ang Bini. Pwede, ibang version. Ay. Kilala mo ang Bini? Of course. Kasi sila ngayon, in demand and we have the same music company, yung Star Music. Yan. Dapat ko yung live kanina, parang may sasabing bata ka pa, parang idol ka niya, parang sino yung nagawin ka niya? Yung model na nakasama ko sa fashion show kay Leo Almodal. Oo. Natuwa naman ako kasi parang hanggang ngayon, parang kilala pa niya ako. Kasi iniisip ko pag ganun kabata, hindi na niya ako kilala. Diba? Yung mga millennials, yung mga Gen Z. Pero kilala niya ako. So kumbaga from the parents na papasa na sa akin, yung minsan merong mga nag-approach sa akin na, siya yung idol ka nung bata siya. Idol ka, ganun. Na siya, dalaga na siya ngayon. Ganun.
reaction mo na nagpabinyag si Christine bilang born again Christian? I'm happy for her. At least, nakikita na niya yung kung ano yung path na pupuntahan niya, di ba? Ikaw, gusto mo rin magpa-convert ng religion mo? Before Christian, before ako makasal kay Dave, Catholic yan. So bumalik ka ba o dati ka ng Christian? From Catholic, Christian, and Catholic. Bakit kayo, dahil sinundan mo ang mister mo sa religion? Oo. Kasi Catholic siya. Oo. So importante ba sa mag-asawa talaga na yung religion ni sumusunod? Kasi may mga naghihiwalay dahil sa religion. Well, kung ano naman mapapagsusunduan, kasi isa lang naman ang Diyos, di ba? So, kung saan kayo mas makakaano yung faith nyo, may enhance yung faith. Last question, anong opinion mo sa divorce? Sa divorce, ako, mahabang usapin yan. Parang, syempre, ang mga Pilipino talaga, yung mga Catholic na, tayo laking Catholic, medyo mahirap, di ba? For them, parang sobrang liberated na pag divorce. Hindi ko siya masagot ngayon kasi wala pa ako sa sitwasyon. Masabi kung favor ka. Kung favor ako, hindi. Parang neutral lang ako. Kasi ayokong sabihin hindi, ayoko sabihin oo. Kasi hindi ko rin alam ang nararamdaman ng mga bawat ng tao eh. Diba? So, mahabang usapin yan talaga pagdating sa divorce. Pero dito sa Pilipinas kasi talagang mahirap patanggapin yan. But so far, happy naman ang mo, diba? Yes, oo. Kumbaga baka pag sabihin kong pabor ako, sabihin ng asawa ko, ha? Bakit ka pumabor? Pag sinabi kong hindi ako pabor, baka naman yung mga kakilala kong hiwalay, bakit hindi ka pabor? I-invite mo sila sa concert mo. Kasi syempre yung pinagdaanan din ng kapatid ko, si Christine, naawa din ako sa kanya. So, alam mo, kaya ang hirap, di ba? Ang hirap, marami akong kilala na ang hirap ng pinagdaanan nila sa anatomy. Naawa ako, na yung nila, mental health nila, sobrang natotraumatize sila. Invite mo sila sa concert mo, kailan, saan? Please, supportahan niyo po ako na samahan niyo po ako i-celebrate ang aking 30th anniversary concert sa July 11. 8 p.m. po yan. Sana po, kung hindi niyo pa po ako napapanood kumanta at mag-perform, panoorin niyo po ako for a change. Saan yan? Ayan, sa Newport Performing Arts Theater. 8 p.m. po yan, July 11. Ayan. Thank you. Hindi ko nga kilala yung nagla-laptop. Pero parang sa picture, parang sa amin yung laptop. Stop mo araw eh. Kaya dapat Clarify. basta magja-judge. Ako, hindi na ako sumagot kasi I'm kind of busy. I just came from Zamboanga, Leyte, recently, para magpa-interview pa ako to, sabi ko, darating din naman yung time, may interview niyo ako, edi sasagutin ko. Diba? So, yung kasama ko, mas yung phone niya, kasi malabo mata nun eh. So, nung inano niya na can you lower the brightness, nag-stop naman siya, and that's it. There's no big deal. Diba parang, ba't naman kayo ng gano'n? Ang weird lang. Yun lang. So, I don't think na kailangan pala. Did you find it unfair na hindi mo naman pala kasama yung nagla-laptop? Sa'yo binenta, Oo. parang gano'n. Always naman ako gano'n eh. I don't speak kasi naniniwala ako, lalabasin naman yung totoo. Na-reveal naman na na hindi sa amin yung laptop. Someone cleared it. Parang may nag-comment down na That's good. a friend of an influencer or something. Diba?